Taon 2015, Leyte. Palubog na ang araw nang umuwi si Juan sa kanilang tahimik na bahay, na ang mga anino ng mga puno ay parang mga daliri na humahaplo sa daan, nag-iiwan ng lamig na tumatago sa buto. Pasuray-suray siyang naglalakad, na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging lasing, at ang hangin ay may daladalang bulong na parang mga lihim na hindi dapat marinig. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na si Maria, bigla na lamang siyang nawalan ng malay, na ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang hindi maipaliwanag na takot, na parang may nakikita siyang anino sa likod ng kanyang ina. Simula kasi nang mamatay ang kanyang ama, nag-iisa na lamang si Maria sa pagtaguyod sa kanya at sa kanyang nagbibinatang kapatid na si Toto. Mabuti na lamang may malawak silang lupain na naiwan ng yumaong ama, na ang mga tanim ay parang buhay na nagpupumiglas sa dilim ng gabi, pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Ngunit sa gabi ay parang may mga mata na nakabantay sa kanila mula sa mga dahon. Juan, akala ko ba'y nag-aaral ka? Tanong ni Maria nang magising siya, na ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot at takot, na parang alam niyang may madilim na lihim ang kanyang anak. Nag-aaral naman talaga ako, Nay. Galing pa nga po ako sa school sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas, na parang may anino na sumusunod sa kanyang bawat salita. Sus, hindi nga. Nakikita ka kaya namin ni Nanay, singit ni Toto, na ang kanyang mukha ay puno ng inosente, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Tumahimik ka nga dyan, Toto. Tumatakbo ako sa school, dagdag ni Juan, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig, na parang may presensya na nagbabanta. Tama na, Juan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang tambay dyan sa kanto, na may mga mata na nakabantay sa dilim, sabi ni Maria, na ang kanyang kamay ay nanginginig ng hawakan ang braso ng anak. Nay, sesermonan mo na naman ba ako? Malaki na ako. Alam ko na ginagawa ko, depensa niya, ngunit sa kanyang dibdib ay may kaba na parang may kamay na humahawak sa kanyang puso. At anong alam mo? Ang paglalakwat sa mga madilim na lugar kung saan ang mga anino ay parang buhay, tanong ni Maria, na ang kanyang mga mata ay puno ng luha na parang dugo sa dilim. Hindi mo ba alam na naghihirap ako upang sustentuhan ang pag-aaral mo? Kung ayaw mong mag-aral ng mabuti, mas mabuti pang tumigil ka na lang bago ka pakainin ang dilim na iyong hinahanap. Okay, sige. Mag-aaral na ako ng mabuti simula bukas. Promise yan, sabi ni Juan, ngunit ang kanyang ngiti ay parang maskara na nagtatago ng isang madilim na lihim. Nay, totoo ba yan kuya? Tanong ni Toto, na ang kanyang boses ay may takot na parang naririnig niya ang mga bulong ng gabi. Sinabing umalis ka na Sasapakin kita dyan makakita mo, banta ni Juan, at ang kanyang mukha ay nagiging madilim na parang anino sa ilalim ng buwan. Umalis si Toto na pangiti-ngiti habang pinandidilatan naman siya ni Juan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may takot na lumalaki. Siguraduhin mo lamang yang papromise. Promise mo na yan, Juan ha, paalala ni Maria, na ang kanyang dibdib ay bumibigat na parang may mabigat na lihim na naghihintay na lumabas. Nga pala, Nay. May babayaran pala kami bukas, sabi ni Juan, na ang kanyang mga mata ay umiiwas muli. Ba? Kababayad mo lamang ng 500 kanina, tanong ni Maria, na ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Sa ibang teacher kasi yun. Nay, kung nagdududa kayo puntahan niyo yung teacher ko bukas, paliwanag niya, ngunit ang hangin ay biglang huminto, na parang may presensya na nakikinig. O sige bibigyan kita. Basta siguruhin mo lang na sa school mapupunta yan ha. Alam mo naman anak, napakahirap kumita ng pera ngayon, at ang dilim ay laging naghihintay sa mga mahihina, sabi ni Maria, na ang kanyang boses ay nanginginig. Hay, paulit-ulit na lang yung sinasabi niyo na Nagpromise na nga ba, sagot ni Juan, ngunit sa kanyang isipan ay may madilim na plano na nagpupumiglas. Lingid sa kaalaman ni Maria, hindi pa rin pumapasok ang kanyang anak, at ang mga gabi ay puno ng kanyang pakikipagsapalaran sa mga lugar na puno ng anino at lihim. Mas lalo pa siyang nawiwili sa kanyang barkada, na ang mga mukha nila ay parang maskara sa dilim, lalo pa nang may matipuhan siyang bagong lipat na babae. Walang iba kundi si Liza. Maganda yon at mestisa, ngunit ang kanyang mga mata ay may madilim na ningning na parang nag-aanyaya sa kapahamakan. Kahit medyo astig magsalita, mas matanda nga lang ito sa kanya ng 3 taon, na ang kanyang presensya ay nagpapalamig sa hangin sa paligid.
Mas nagiging madilim ang mga gabi nang muli niyang makasama si Liza sa gimikan, na ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga mata sa dilim. Liza, lasing ka na yata. Tara, hatid na kita sa inyo, sabi ni Juan, ngunit ang kanyang dibdib ay tumitibok ng mabilis na parang may babala. Hindi pa ako lasing no. At saka ayaw kong umuwi sa bahay ngayon. Nakakarin na kasi yung boses ni nanay na parang bulong mula sa libingan, sagot ni Liza, na ang kanyang tawa ay parang etso sa madilim na gabi. Hay naku, pareho pala sila ng nanay ko, sabi ni Juan, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng madilim na alaala. Samahan mo na lang ako ngayon ha. Saan naman tayo pupunta? Basta akong bahala. Teka, may pera ka pa ba dyan? Tanong ni Liza, na ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang gutom na hayop. Meron. Pero 3 lang to eh. Ayos na yan. May pera pa rin naman ako dito. Tara, sabi niya, at ang kanilang hakbang ay parang patungo sa isang madilim na lihim. Sumunod na lamang si Juan sa kagustuhan ng dalaga hanggang sa humantong sila sa isang motel, na ang mga dingding ay parang may mga mata na nakabantay, at ang hangin ay puno ng amoy ng lihim at kapahamakan. At doon na sila nagpalipas ng gabi, na ang mga anino sa kwarto ay parang buhay na sumasayaw sa kanilang paligid. Hindi niya pa nililigawan si Liza, ngunit may nangyari na sa kanila, hindi lang isang beses, kundi naulit pa ng naulit, na bawat sandali ay parang may madilim na sumpa na nagbubuklod sa kanila. Kinabukasan, inihatid ni Juan si Liza sa tinitirhan nito, na ang daan ay puno ng madilim na lihim at anino. Bumungad sa kanya ang marumi at masikip na squatters area, na ang mga bahay ay parang mga libingan na buhay, mga bagay na hindi niya naranasan sa buhay, na ang bawat hakbang ay parang may kamay na humahawak mula sa lupa. Pagdating sa bahay ni Liza, sinalubong agad sila ng babaeng nagsisisigaw, na ang kanyang mukha ay parang maskara ng galit at dilim. Liza, bakit inumaga ka na naman ha? Ano? May pera ka ba dyan? Sigaw niya, na ang kanyang boses ay parang hiyaw mula sa impyerno. Ano ba naman kayo, Nay? Nakakahiya sa bisita ko. Bakit? Boyfriend mo ba yan? Nay. Boyfriend ko si Juan. Juan? Siya nga pala nanay Norma ko. Nabigla si Juan sa sagot ni Liza, ngunit isinaalang-alang na lang niya ito, dahil sa may nangyari na sa kanila, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng kaba na parang may madilim na anino na sumusunod. Magandang umaga po, Aling Norma, bati niya, ngunit ang hangin ay lumamig bigla. Aba, mukhang jackpot ka dito ah. Mukhang anak mayaman at gwapo pa, sabi ni Norma, na ang kanyang ngiti ay parang hiwa ng kutsilyo. Hindi po kami mayaman, Aling Norma. Ang totoo niyan, nanay ko na lang po ang bumubuhay sa amin ng kapatid ko. Ha? Kung ganon, nagsasayang lang ng oras ang anak ko sa'yo. Ano ka ba naman, Liza? Gamitin mo nga ang utak mo, sabi niya, na ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang gutom na lobo. Nay, pwede ba tumigil ka na nga? Juan, pagpasensyahan mo na nanay ko ha. Okay lang yun. Hindi na pala ako magtatagal. Liza, Aling Norma, mauna na po ako. Nasulyap pa ni Juan ang pag-iwi ni Norma sa kanya, tila nagpapahiwatig na hindi siya nagustuhan nito para sa kanyang anak, na ang kanyang tingin ay parang sumpa na naghihintay. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Liza hanggang sa tuluyan na nahulog ang kanyang loob sa dalaga, ngunit ang bawat sandali ay parang may madilim na anino na lumalaki sa kanilang likod. Juan, ano itong nabalitaan ko na nasa bar ka na naman kagabi kasama ang isang babae? Tanong ni Maria, na ang kanyang mukha ay puno ng takot na parang nakikita niya ang dilim sa kanyang anak. At sino naman po ang nagsabi niyan, Nay? Ako kuya. Narinig ko kasi daon sa mga tsismosa sa kanto eh. Tapos sabi pa nila yung kasama mo raw na babae pariwara daw yun, singit ni Toto. Ikaw talagang bata ka. Napakatismoso mo. Pwede ba tigilan mo na nga yung kakasumbong mong bata ka? Anong bata? Hindi na kaya ako bata eh, huwag kang mag-asal, bata gunggong ka pala eh. Juan, huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Hay, pinagtulungan na naman ako. Pinagsasabihan ka lang anak, alam mo namang napakahirap kumita ng pera ngayon tapos ikaw gumikimik ka lang sa mga madilim na lugar na puno ng lihim, sabi ni Maria, na ang kanyang boses ay nanginginig na parang may presensya sa likod niya. Nagsasayang ka lang ng pera, Nay. Minsan lang naman yon. Anong minsan?
Madalas inuumaga ka na ng uwi at ang dilim ay laging naghihintay sa iyo. Ganyan ba dapat ang estudyante? Nga kuya. Alam mo bang magdamag na naghihintay sa iyo si nanay, na ang bawat minutong lumilipas ay parang oras ng takot? Bakit ba kasi hindi na lang kayo matulog, nay? Dala ko ba yung higaan nyo? Anak, hindi mo ako maunawaan dahil ang dilim na iyong hinahanap ay maaaring kainin ka ng buo. Simula nung namatay ang tatay mo, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko kayo pababayaan. Natatakot lang ako na maging biktima din kayo nung karahas, katulad ng tatay ninyo, na ang kanyang kamatayan ay parang sumpa na naghihintay sa atin. Nay, hindi mangyayari yon. Wala naman akong pera para pag-interesa ng mga demonyong katulad ng mga pumatay kay tatay. Anak, hindi lang naman pera ang maaaring pag-interesa ng mga masasamang loob. Minsan ay nakadepende to sa kung anong mapapakinabangan nila, at ang dilim ay laging handa na sumipsip ng buhay. Sao, alam ko naman yan. Nay, hayaan nyo. Mag-iingat ako. Promise. Promise ka na naman dyan. Nagpatuloy pa rin sa katigasan ng ulo si Juan na ang bawat gabi ay parang mas madilim kaysa sa nakaraan. Isang umaga, sa halip na pumunta sa paaralan ay dumiretso siya sa bahay ni Liza, na ang daan ay puno ng madilim na anino na parang nagbabanta. Malayo pa lamang may narinig na siyang ingay na parang hiyaw mula sa impyerno. Nagmamadali siyang lumapit upang alamin kung ano ang nangyari, na ang kanyang dibdib ay tumitibok ng mabilis na parang may babala mula sa dilim. Walang hiya ka. Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yon? Ha? Paano ka na makakapagtrabaho sa grupo? Sigaw ni Norma, na ang kanyang mukha ay parang demonyo sa galit. Hindi ko nga sinasadya. Nay, lumayas ka na sa bahay na ito dahil hindi na rin naman kita mapapakinabangan, dagdag niya, na ang kanyang boses ay parang sumpa. Malinaw sa pandinig ni Juan ang sinabi ni Norma na buntis si Liza, at nakaramdam siya ng kaba na parang may madilim na kamay na humahawak sa kanyang liig, kaya naisipan niyang bumalik na lamang sa daan. Ngunit bigla naman siyang hinarang ng dalawang pinsan ni Liza, na may dalang pamalo na parang sandata mula sa dilim. Oops! Saan ka pupunta, bata? Tatakasan mo ba ang pinsan namin? Ha? Hindi ho siya, Norma. Nandito na yung magaling mong manugang. Mabuti nandito ka. Dahil binuntis mo tong anak ko, pues iwi mo na ito sa inyo. Tutal wala naman na onong silbi sa akin. Po. Bingi ka ba? Lumayas na kayo dito at ayaw ko na makikita ang mga pagmumukha ninyo. Nay, pwede pa rin naman akong magtrabaho sa grupo kahit buntis ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumayas na kayo. Layas. Wala nang nagawa pa si Juan kundi ang iwi si Liza sa kanilang bahay, na ang daan pa uwi ay parang puno ng mga anino na sumusunod sa kanila. O Juan, bakit bumalik ka agad at bakit may kasama ka? Tanong ni Maria, na ang kanyang mukha ay nanlaki sa gulat. Nay, si Liza po simula muna sa atin dahil buntis po siya. Magkakaapo na po kayo. Ano ka mo? Buntis? Opo, Nay. Tama po yung narinig ninyo. Halos mahimatay si Maria sa kanyang nalaman na ang kanyang katawan ay nanginginig na parang may sumpa na dumaloy sa kanyang dugo, at agad naman siyang pinainom ng tubig ni Toto at inalalayan papunta sa kanyang kwarto, na ang kwarto ay parang puno ng madilim na lihim. Toto, saan ba ako nagkulang sa kuya mo? Bakit ganito na lang ang iginaganti niya sa aking paghihirap, na parang may demonyo na naghahabol sa kanya? Nay, wala po kayong kasalanan kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ang taas ng pangarap ko para sa kanya. Tapos sisirain lamang ng babaeng yan na ang presensya niya ay parang sumpa sa bahay. Nay, tama na po. Huwag na kayong malungkot, Nay. Nandito pa naman po ako eh. Toto, ikaw ha. Huwag ka mong gagayahin yung kuya mo. Mag-aral ka ng mabuti para hindi ka maghirap ng panahon at ang dilim ay hindi kakainin. Opo, Nay. Pangako po. Hindi ko po kayo bibigin. Wala nang nagawa pa si Maria kundi ang tanggapin si Liza dahil hindi niya kayang pabayaan si Juan, ngunit ang bawat araw ay parang lumalaki ang anino sa bahay. Kinabukasan, kinausap niya ng masinsinan ang dalaga, na ang hangin sa kwarto ay parang puno ng lihim. Liza, nasaan ba ang mga magulang mo at bakit sumama ka naman kaagad dito sa anak ko? Nakakulong po kasi ang tatay ko. Ang nanay ko naman wala rin pong trabaho. Nakakulong.
Bakit? Nakapatay po kasi siya. Ano ka mo nakapatay? Opo. Pero huwag niyo pong masamain dahil self-defense po yung nangyari. Ninakawan kasi kami noon at nanlaban po ang tatay ko kaya napatay niya po yung magnanakaw. Hay nako, napakarami na talagang halang kaluluwa sa mundo ngayon na ang bawat isa ay parang demonyo na naghihintay sa dilim. Sa pagkakataong yon, hindi napigilan ni Toto na sumali sa usapan. Mabuti ka pa nabuhay yung tatay mo. Yung tatay kasi namin pinatay ng masasamang loob na ang kanilang mga mukha ay parang anino sa gabi. Aha! Ano ang dahilan? Ano kasi mahal pinasok din kasi kami ng mga magnanakaw noon at kinuha lahat ng pera namin mula sa kita nila tatay at nanay sa anihan ng prutas. Kung hindi lang sana nanlaban si tatay, buhay pa sana siya, ngunit ang kanyang dugo ay parang sumpa na nanatili sa lupa. Kalimutan niyo na yan. Ayaw ko ng pag-usapan ng tungkol dyan. Isa pa, nakamit naman natin ang hustisya. Nakakulong na ang pumatay sa inyong ama. Basta mag-aaral talaga ako ng mabuti, Nay. Para maging pulis ako balang araw at hulihin ko lahat ng mga masasamang loob para hindi ka na sila makapangiktima ulit. Napansin ni Maria na napalunok laway si Liza dahil sa kanyang narinig na ang kanyang mukha ay namutla na parang nakikita niya ang kanyang sariling dilim. Ayos ka lang ba, Liza? Parang nadudupo ako Dahil siguro yan sa paglilihim mo, iha. Juan, ihatid mo na si Liza sa kwarto ninyo upang makapagpahinga. Opo, Nay. Tayo na mahal. Makalipas ang ilang araw, tila napansin ni Maria na nagpapakita na si Liza ng tunay niyang ugali, na ang kanyang mga mata ay parang puno ng gutom na hindi mabusog, at ang bawat galaw ay parang may madilim na plano. Mahal, dinalhan na lang kita ng pagkain dito sa kwarto. Kanina ka pa kasi hindi kumakain Mahal, pwede bang bumili ka naman ng karne? Puro isda at gulay na lang kasi ang kinakain natin Nakakaumay na, at ang bawat kagat ay parang lason sa aking dila. Mahal, tiis-tiis lang muna. Alam mo namang wala pa akong trabaho Hindi ko na nga malunok toto Mabuti pa daon sa amin madalas akong nakakakain ng masarap, na ang bawat kain ay parang buhay na nagpupumiglas. Kumain ka lang muna ng konti, mahal. Baka kasi kumapano ka at saka yung baby natin, na ang tiyan mo ay parang may buhay na nagpupumiglas sa dilim. Ilayo mo nga sa akin yan. Pasensya ka na, mahal. Hayaan mo, hihingi ako ng pera kay nanay para makakain ka ng maayos, ngunit ang bawat pera ay parang dugo mula sa aking ina. Pasensya ka na rin, mahal ha. Hindi ko naman ginusto to, ngunit ang bawat sandali ay parang sumpa na lumalaki. Agad namang binigyan ni Maria ng pera si Juan. Nag-aalala din kasi siya sa kalagayan ni Liza, na ang kanyang tiyan ay parang lumalaki ng hindi normal, na parang may madilim na bagay sa loob. Tuwang-tuwa naman ang babae at kinuha agad ang pera, na ang kanyang ngiti ay parang hiwa ng kutsilyo sa dilim. Mahal, akala ko ba ibibili natin yan ng makakain dito sa bahay? Huwag na, mahal. Doon na lang tayo sa labas kumain at maraming pagpipilian doon. Gutom na kasi ako at ang bawat sandali ay parang gutom na hindi mabusog. Teka, paano naman sila nanay at toto? Hay, mahal, gusto ko rin kasing lumabas. Buryong-boryo na ako dit. Sa bahay, na ang bawat dingding ay parang bilanggo na may mga mata. Sige, mahal, kung yan ang gusto mo, magpapaalam na muna ako kina nanay at toto ha. Pagkaalis ng dalawa ay napag-usapan naman sila ng mag-ina, na ang hangin sa bahay ay parang puno ng bulong. Toto, anak, may napapansin ka ba kay Liza? Iiksan, bakit po, Nay? Kayo po ba may napapansin sa kanya, na ang kanyang presensya ay parang sumpa? Ikaw nga ang tinatanong ko Kasi ikaw naman ang laging naririto sa bahay. Nga no, di? Ano meron ba? Ano lang, Nay, lagi ko siyang naririnig na humihingi ng pera kay kuya, tapos si kuya naman hihingi sa inyo. Ganon, at ang bawat salita ay parang lihim na nagpupumiglas. Tama nga ang kutob ko. Parang sinasamantala niya ang kabaitan ng kuya mo. Parang napaka-ambisyosa ng babaeng iyon na ang kanyang mga mata ay parang gutom na lobo sa dilim. Nanay. Nako, kung hindi lang ako naaawa sa kuya mo at sa magiging apo ko, pinalayas ko na ang babaeng yan na ang kanyang presensya ay parang dilim na lumalamon sa bahay. Nga pala, Nay. Palagi lang nakahiga yon habang nag-cellphone. Tapos si kuya pa ang naglalaban ng damit nila.
Nagbabait-baitan lang yun, Nay, kapag dumating ka na, ngunit sa likod ay parang may madilim na plano. Hay naku! Totoo ba yan, anak? Opo, Nay. Basta huwag niyong sasabihin kay kuya na nagsumbong ako, ah. Pagagalitan na naman ako noon. Hay naku! Sinasabi ko na nga ba eh. Simula pa lang wala na akong tiwala sa babaeng yon. Para bang may itinatago sa kanyang sarili, na ang bawat galaw ay parang anino na naghihintay ng tamang sandali. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang ugali ni Liza, na ang kanyang mukha ay parang maskara ng galit at gutom. Namimihasan na yon at nangungutang pa ng kung ano-ano, na ang bawat utang ay parang dugo na nagdurugo mula sa pamilya. Teka, mahal, alam mo namang wala tayong pambayad dyan eh. Mahal, ngayon lang naman eh. Sige, kapag mo ako na pinagbigyan, alis ako dito, mahal. Huwag naman. Sandali lang at gagawan ko ng paraan, ha. Salamat, mahal. Wala si Maria noon sa kanilang bahay, kaya napilitan si Juan na pasukin ang kwarto ng kanyang ina, na ang kwarto ay parang puno ng lihim na naghihintay. Hinanap niya ang lalagyan ng pera at kumuha ng pambayad sa mga inutang ni Liza, na ang bawat pera ay parang dugo na nagdurugo. Mahal o na. Ang bait naman talaga ng mahal ko. Mahal, pwede bang sa susunod huwag ka nang mangutang dahil ang bawat utang ay parang sumpa na lumalaki? Sige, mahal. Sa susunod hindi na. Sorry ha. Akala ng binata ay tumigil na si Liza, ngunit nasundan pa rin yon ng paulit-ulit, na ang bawat sandali ay parang mas madilim kaysa sa nakaraan, hanggang sa natuklasan na ni Maria ang pagkaubos ng kanyang pera, na ang kanyang dibdib ay bumibigat na parang may mabigat na lihim. Toto. Nay, bakit po? Alam kong ikaw lang ang pumapasok dito sa kwarto ko, kaya magsabi ka ng totoo. Kumuha ka ba ng pera dito, Nay? Hindi. Alam niyo naman na humihingi ako sa inyo tuwing kailangan ko ng pera. Kung ganon, sino ang kumuha ng pera ko? Bakit halos naubos na ito? Magkano na po ba ang nawala, Nay? Tingnan mo. 2,000 na lang ang natira sa 5,000 ko. Paano na ito? Malayo pa ang anihan. Saan tayo kukuha ng perang pantustos natin sa araw-araw, at ang dilim ay naghihintay? Nay, baka po si kuya. Hindi ako sigurado ha. Pero lagi ko po siyang nakikitang pumapasok dito sa kwarto ninyo, na ang kanyang galaw ay parang magnanakaw sa dilim. Bakit ganun mo lang sinabi sa akin yan? Wala naman po kasi sa isip ko yung ganyan na eh. Basta ang napapansin ko lang halos araw-araw namimili si Ate Liza ng mga gamit at mga masasarap na pagkain. Tapos binibigyan lang ako ng tira-tira. Kung ganon ang kuya mo nga talaga siguro ang kumuha. Tawagin mo nga ang kuya Juan mo. Wala po sila na eh. Kaayos lang po. Hay, malaman ko lang na si Juan ang kumuha ng pera ko at ibinibigay kay Liza. Palayasin ko talaga ang babaeng iyon na ang kanyang presensya ay parang sumpa. Pero Nay, kailangan po muna natin ng patunay. Basabi mo noon masama ang mambang bintang kaagad. Tama ka anak. Pero iba kasi talaga ang kutob ko eh, na parang may madilim na bagay na naghihintay. Sige lang po, Nay. Simula ngayon babantayan ko na talaga tuwing papasok si kuya. Pinigilan na lang muna ni Maria ang kanyang galit na ang kanyang dibdib ay parang puno ng apoy na nagpupumiglas. At hinayaan na lang muna ang dalawa hanggang sa dumating ang araw na umaandar na naman ang pagkaambisyosa ni Liza, na ang kanyang mukha ay parang demonyo sa gutom. Umaarte na naman ito na makukunan kapag hindi nakuha ang kanyang gusto, na ang kanyang tiyan ay parang may buhay na nagpupumiglas sa takot. Kaya muli napilitan si Juan na pasukin ang kwarto ng kanyang ina. Nang wala na siyang nakitang pera, ang lumang alahas ng kanyang nanay Maria ang kanyang kinuha, na ang bawat alahas ay parang mailihim na naghihintay na lumabas. Lalabas na sana siya nang masalubong niya si Toto. Kuya, ano yung kinuha mo? Wala. Parang meron eh. Sinabi ng wala eh. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang isumbong mo kay nanay ha. Eh ano nga yan? Nasa kamay mo kuya. Teka, mga alahas ni nanay yan ah. Bakit ba ang kulit mo kuya, ibalik mo yan? Hindi ka ba naaawa kay nanay? Hinarang ni Toto si Juan at pilit na binabawi ang mga alahas. Ngunit malakas ang kanyang kuya. Itinulak niya ang kanyang kapatid at nabagok ang ulo nito sa kanto ng kama, dahilan upang dumugo yun na ang dugo ay kumalat na parang sumpa sa sahig.
Pagkatapos ay nagkaroon siyang lumabas, na ang kanyang kamay ay nanginginig sa takot. Mahal, tayo. Na. Nakakuha ka na ba ng pera, mahal? Wala, pero ito may mga alahas si nanay. Isasanla lang natin sa phong isasanla? Masasayang lang yan kapag hindi natin natubos. Pero mahal, kailangan natin tubusin kapag may pera na tayo. Akin na nga yan. Ako na bahala dyan. Naging parang batang sunod-sunuran si Juan sa kanyang kasintahan, na ang bawat utos ay parang sumpa na hindi niya matanggihan. Pumasok sila sa isang malaking bahay at may kinausap si Liza, isang lalaki na matipuno ang katawan at maraming tato na parang marka ng dilim. Liza, mukhang nakajackpot ka ngayon ah. Rumarakit ka na yatang mag-isa. Ah, sa asawa ko yan, boss. Siyang kumuha niyan. Asawa mo ba siya? Magaling din pala siya magtrabaho eh. Bakit mo na lang siya isali sa grupo para tiba-tiba ang kikitain nyo? Mahal, gusto mo ba magtrabaho dito? Ha? Teka, ano bang trabahong sinasabi mo, mahal? Simple lang. Kung interesado ka, ituturo namin sa'yo. Sige na, mahal. Pumayag ka na. Ano bang klaseng trabaho iyan, boss? Mabuti pa pag-usapan nyo na muna at kung magkakasundo na kayo bumalik ka dito para sa briefing. Titiyakin ko sa malaki ang kikitain mo rito. Samantala, pagka-uwi ni Maria ay napansin niya na parang binagyo ang kanyang gamit sa kwarto, na ang bawat bagay ay parang mailihim na lumabas. Naabutan din niya si Toto na may dugo sa ulo, na ang dugo ay parang sumpa na kumalat. Toto, anak, anong nangyari dito? Nay, sorry. Hindi ko po napigilan si kuya. Bakit? Ano na naman ang ginawa ng kuya mo? Yung alahas niyo po, kinuha niya. Pilit ko pong binabawi pero itinulak niya po ako. Ano? Yung alahas na bigay ng yumaong ama niyo. Hay nako, napakasama talaga ng babaeng iyon. Siya ang nag-utos sa kuya mo na kumuha niyan. Nay, sorry po. Hindi ko po napigilan. Anak, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ngunit ang dilim ay lumalaki na sa bahay. Nagdesisyon si Maria na harapin ang kanyang anak, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng takot na parang may madilim na presensya na naghihintay. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang sitwasyon na ang bawat gabi ay puno ng bulong at anino. Si Liza ay nagiging mas ambisyosa, na ang kanyang tiyan ay parang may buhay na nagpupumigla sa galit. Si Juan ay nagiging sunod-sunuran na ang kanyang mukha ay parang nawawala ng buhay. Si Maria ay nagiging mas maingat na ang kanyang mga mata ay parang nakikita ang dilim sa likod ng bawat galaw ni Liza. Isang gabi, nang maging desperado si Liza, nagdesisyon siyang umalis, ngunit ang kanyang hakbang ay parang patungo sa mas madilim na lihim. Si Juan ay naghanap sa kanya, ngunit ang bawat daan ay parang puno ng anino na nagbabanta sa kanyang buhay. Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang mga lihim ni Liza, na ang kanyang pamilya ay may madilim na nakaraan, na ang kanyang ama ay nakakulong sa pagpatay, at ang kanyang ina ay parang demonyo sa galit. Nagdesisyon siyang bumalik, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng takot na parang may sumpa na naghihintay. Si Maria, sa kabilang banda, nagdesisyon na gumamit ng madilim na paraan upang protektahan ang kanyang pamilya, na ang kanyang isipan ay parang puno ng lihim na pambabarang mula sa kanyang nakaraan. Siya ay naghanap ng albularyo sa dilim, na ang bawat salita ay parang sumpa na nagpupumiglas. Sa paglipas ng mga araw, lumala ang ugali ni Liza, na ang kanyang presensya ay parang sumpa sa bahay. Siya ay nangungutang at namimihasa, na ang bawat galaw ay parang may madilim na plano. Si Juan ay nagiging magnanakaw para sa kanya, na ang bawat kinuha ay parang dugo mula sa kanyang ina. Si Maria ay nagiging mas galit, na ang kanyang dibdib ay parang apoy na lumalaki. Isang araw, nang matuklasan ni Maria ang nawawalang alahas, nagdesisyon siyang harapin sila, ngunit ang kanyang galit ay parang sumpa na nagpupumiglas. Si Liza ay umalis kasama ang kanyang pinsan na si Pedro, na ang kanyang mukha ay parang puno ng dilim. Sila ay nagplano ng mas madilim na plano, na ang bawat salita ay parang lihim na naghihintay. Si Juan ay naghanap, ngunit ang kanyang paghahanap ay parang patungo sa impyerno. Sa kanilang hideout, nagdesisyon si Liza na gamitin ang kanyang anak para sa mas madilim na layunin, na ang kanyang tiyan ay parang may demonyo sa loob. Sa huli, ang karma ay dumating na parang madilim na bagyo, na ang bawat sandali ay puno ng takot at dugo.
Si Pedro ay nagiging biktima ng sumpa, na ang kanyang katawan ay parang kinakain ng dilim mula sa loob. Siya ay namamatay sa isang madilim na paraan, na ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga insekto at ahas na parang sumpa. Si Liza ay namamatay sa isang barilan, na ang kanyang dugo ay kumalat na parang lihim na lumabas. Si Maria ay nagdesisyon na gamitin ang pambabarang, na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang galit ay mas malakas. Siya ay nagbigay ng sumpa kay Liza at sa kanyang pamilya, na ang bawat sumpa ay parang anino na sumusunod. Sa huli, ang pamilya ay nagiging mapayapa, ngunit ang dilim ay nananatili sa kanilang alaala, na ang bawat gabi ay parang may bulong na naghihintay. Sa bawat sandali ng kwento, ang takot ay lumalaki na parang buhay na anino, na ang bawat hakbang ni Juan ay parang patungo sa mas madilim na kapahamakan. Si Liza ay nagiging mas manipulative, na ang kanyang ngiti ay parang hiwa ng kutsilyo sa dilim, at ang kanyang tiyan ay parang may demonyo na nagpupumiglas sa loob, na ang bawat galaw ay nagpapalamig sa hangin sa paligid. Si Maria ay nagiging mas galit, na ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang apoy sa impyerno, at ang kanyang desisyon na gumamit ng pambabarang ay parang sumpa na nagpupumiglas mula sa kanyang nakaraan. Sa kanilang mga gimikan, ang gabi ay puno ng madilim na lihim, na ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga mata ng demonyo, at ang bawat tawa ni Liza ay parang etyo mula sa libingan. Si Juan ay nagiging sunod-sunuran, na ang kanyang isipan ay parang kinain ng dilim, at ang bawat desisyon ay parang hakbang patungo sa impyerno. Si Toto ay nagiging saksi, na ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, at ang bawat sumbong ay parang babala mula sa dilim. Sa huli, ang karma ay dumating na parang madilim na bagyo, na ang dugo ay kumalat na parang lihim na lumabas, at ang bawat sigaw ay parang hiyaw mula sa impyerno. Ang pamilya ay nagiging mapayapa, ngunit ang dilim ay nananatili, na ang bawat gabi ay parang may anino na naghihintay na bumalik.